Grabe itong mga nangyayari sa lipunan, ha. Hindi lamang po si VP Sara Duterte ang talagang ginugurgur ng mga kalaban, ngunit pati po yung dito ho sa Maynila. Abay, porket nalaman ho nilang babalik na si Yorme, abay yung mga kaalyado ni Yorme ay iniisa-isa na ho. Ha? Grabe, traidora na talaga ito, ha. Hindi kasi alam nyo dati, nung hindi pa nagdedeklara o hindi pa tinitipo ng mga councilor, yung mga barabarangay, hindi pa naman sila ginaganito ni Madam Hani Lacuna. Pero ngayon, na alam nilang kakandidato nuli o babalik na uli si Mayor, si Yorme Isko Moreno sa Maynila, dapat naman. Pagkatapos ninyong babuyin, magagalit kayo ngayon at bumabalik na si Yorme. Kasi alam mo, nagagalit sila kay Yorme ngayon kasi babalik na daw si Yorme. Para daw niyan tinalikuran itong mga taga Maynila, lalong-lalo na ito si Lacuna. Ang problema ko kasi, sabi nga nila, ang pakikipagkaibigan ay nagtatapos pag ang pinag-uusapan na ay bayan. Ang problema, binaboy nyo ang Maynila, di ba? Binaboy nyo ang Maynila Ginago nyo ang mga taga Maynila. Tingnan nyo naman, bumalik na lahat ng kapangitan sa Maynila dahil po sa pagpapabayaan ninyo. Akala ninyo kasi yung accomplishment ni Yorme ay mananatiling kinakapitan ninyo para bumango ang inyong mga pangalan. Nahahalata ng mga tao na wala ho kayong ginagawa dyan, Madam Mayor. Ngayon, napilitan no si Yorme na bumalik sa Maynila. Nagagalit naman po kayo sa mga pumanig sa kanya. Yan po nangyayari ngayon Nagagalit po sila doon sa mga pumanig kay Yorme, kaya ngayon pinagtutulungan sa mga session. Kasi ganito nangyayari ho dyan. Yung mga councilor, sila ho yung parang tumata yung mga congressman sa national. Sila po yung nagbabalangkas, nag-aayos ng mga budget, tinitingnan, binubusisi yung mga budget ng mga departamento ng City Hall. Okay? Yun po yung kanilang katungkulan, yung mga councilor ho dyan. Kaya hindi ho nilalang lang yung mga councilor na yan. Kasi sila ho nagbabantay sa budget, sa tax ng mga taga Maynila. Kung talaga bang napupunta sa tama. Nung panahon ni Yorme, maganda po lahat ng mga tax ng mga taga Maynila, kita naman ho natin. 'Di ba? Nakita natin nalinis ang Maynila, naayos, nagkaroon ng magandang eskwelahan, nagkaroon ng magandang ospital. So talagang nagbunga yung tax ng mga Pilipino diyan sa Maynila. Yun ang katotohanan. Dahil din po sa galing ng mga councilor. Binabantayan po ng mga councilor yung sigurado bang nagagamit sa tama yung mga tax. Yun ang trabaho ng councilor. Ngayon, nung nalaman nilang babalik na si Yorme at itong mga councilor na kaalyado ni Yorme, yung nagbigay ng suporta kay Yorme, abay pinag-iinitan na. Iniitsipwera na po sila. Ang leader po ng mga councilor ay yung vice mayor. At ito namang vice mayor, napakasipsip po dito kay Mayor Lacuna. Siyempre, akala niya siguro siya nasusunod. Kaya sumisip-sip na siya ng todo. Nung nalamang babalik na si Yorme, abay pinagtutulungan itong mga councilor na nagpahayag ng suporta kay Yorme at iniitsipwera. At dahil nga po sa pagiging iniitsipwera, ito hong ilan nating mga councilor na kaalyado naman ni Lacuna ay ang bababoy ng ugali. Ang babastos, anak pa man din ng isang bishop yung animal. Mana sa tatay Hindi, yun ang katotohanan. Mana sa tatay, bastos din Buti hindi siya dumila ng ganun Napakabastos din nung councilor na anak ni Bishop. Panoorin natin ito itong gulong nangyari dito sa Maynila. Ito. Kagurian sa sesyon ng Manila City Council, ang punot dulo niyan, pagpasa ng budget ng lungsod para sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sa taasan ng boses at tulakan, nauwi ang komprontasyon ng mga konsehal ng Manila City Council kahapon. Nakikita lang natin ito sa mga iba't ibang bansa, di ba yung nagsasapukan? Aba,
Dati naman hindi ganito. Dati naman maayos. Pero porket nagpakita lang ng suporta yung ibang mga councilor kay Yorme, kasi gusto kontrolado ni Lacuna lahat yung mga councilor, hindi niya makontrol dahil nga naman nababoy ng Maynila. Siyempre gusto nila ibalik na lang si Yorme. Dahil nagpakita ng suporta itong si Villanueva, itong JTB, tinatawag nilang JTB, nagpakita ng suporta kay Yorme. At nung tinatanong niya na yung budget, nilusubo siya. Grabe ho. Ang bastos din talaga no? Nilusubo siya ng walang iba kung hindi yung anak. Naku. Yung anak at saka yung anak po ni Congressman Benny Abante at saka yung kapatid ba yun? Kapatid, tama, kapatid ni Hani Lacuna na si Philip Lacuna na isa ring councilor. Alam mo, ganyan talaga pagka porket kapatid ng mayor, kapatid ng congressman, akala mo kanila na yung council ng Maynila. Kaya ganyan na mga bastos na mga pagkakaugali. Ang nagkakaalitan, sina Councilor Joel Villanueva at Councilor Philip Lacuna. Ilang minuto pang tumagal ang tensyon bago sila tuluyang naawat. Siga-siga kasi nitong kapatid ni Lacuna. Ate ko yan Bakit ba? Huwag niyo kine-question yung budget. Ate ko yan Hindi ganun. Hindi tama yung ganun na kine-question niyo yung budget. Diba? Porket ate mo, hindi na pwedeng questionin yung budget. Hindi naman ata tama yun. Diba? Ay nako, grabe talaga. Maya-maya, lumapit ang dalawang konsehal kay Vice Mayor Yul Servo kung saan muli silang nagsagutan. Grabe naman. Ang ugat ng girian, niratsyad na raw ang pagpasa sa 2025 budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 billion pesos. Sa kabila raw kasi ng pakiusap ni Villanueva na mabusisi ang pondo ng lungsod sa susunod na linggo, na naig pa rin ang boto ng mayorya at nakalusot ang panukala sa ikatlot huling pagbasa ng konseho. Nag-issue raw ang aming mayora, Hani Lacuna, ng Certificate of Urgency na dapat maipasa na. Nagtataka naman kami, bakit kailangan maipasa na considering na hindi pa pumapatong yung buwan ng Oktubre. Na supposed to be, dapat dito nagkakaroon ng public hearing. Sounds family, no? Ganyan din sa Kamara pinapaspas po yung mga budgetan. Tapos nagkakaroon ng mga insertion. Ganyan na ganyan po yung Kamara Bakit pa kasi pinapaspas? Bakit binibilisan? Ano bang hinahabol natin? Wala pa namang Oktubre, sabi. Sa Oktubre pa nga yan kasi nga, malamang, merong mga ayaw pasilip. Nako. Mayor Lacuna, ang aga mong nabulok, di ka pa sikat. Ang aga mong nalaos, di ka pa sikat. Hindi mo pa napapatunayan na ikaw ay karapat-dapat na mayor ng Maynila. Puro na nga kapalpakan dyan. Ay pambihirang buhay Ganyan ang ginagawa ng mga bata mo, lalong-lalo na yung kapatid mo. Atapang-atao yung kapatid mo masyado, Di maganda yan. At tumaharap yung mga department heads sa mga konsihal para matanong sila at malaman at i-justify nila yung hinihingi nilang pondo. Para kay Manila Councilor Joel Villanueva, malinaw na politika ang dahilan sa mga nangyayari sa kanilang konseho. Sobrang linaw. Lalo't hayag na ang pagpanig ng kanilang kampo kay dating Manila Mayor Isko Moreno na tatakbong muling alkalde ng lungsod sa 2025 elections. Dinepensahan naman ni Manila Councilor Uno Lim ang naging proseso kahapon. Si Lim ang pumalit kay Councilor Lacuna bilang Appropriations Committee Chairman bago magkagulo. Para hindi masilip Isipin mo tingnan mo kawalang yan. Ano sabi? Si Lacuna ang boss. Okay? Sino ang kanyang appropriation? Yung sa komite. Bago pinalitan nito, yung kapatid. Di ba? Anong tawag mo dyan sa ganyang klaseng hindi, doon na lang Diba? Doon na lang po Ikaw ang mayor. Yung kapatid mo, councilor. Siya ang in charge sa appropriation. Para bagang si speaker at saka si Zaldico. Diba?
Imaginein mo na lang. Imaginein mo. Kasi sa camera, si Speaker ang boss, yung appropriation, yung bata niya, na si Zaldico. Di ba? Na tinatawag nga nila. Tinawag ni Villanueva na napakaraming issue patungkol sa mga bagay-bagay sa construction, yung kanyang contractor pala, hindi construction, contractor, di ba? Hari na nga contractor. Doon pa lang sabi, na kagad yun conflict of interest. Dito, ganun din. Yung mayor, kapatid niya ang appropriation. Pantakin mo. Imaginein mo na lang yung senaryo. Sino ang mag-ano ng budget? Yung kapatid ko. Diba? Doon pa lang, alam mo na kagad na may hocus-pocus na mangyayari. Doon pa lang, medyo sandali. Sinong magche-check ng budget? Yung kapatid mo. Ano katarantaduhan yun, di ba? Doon pa lang malalaman mo na may katarantaduhan. Doon pa lang malalaman mo na sandali. Nangangamoy danggit sa lansa. Sa sesyon, giniit niyang legal ang proseso kahapon. May certification na galing sa ating mayor na urgent yung budget dahil nga kung ano na yung mga nangyaring calamity. Of course, tuloy-tuloy yung ating mga services. So kapag meron hong urgency na request ang local chief executive, tignan ho natin sa local government code, sa internal rules of procedure. Yan ho yung naging basihan ho po namin kahapon. Noon lamang Hulyo, kinuwestiyon ng kampo ni Villanueva hanggang sa korte ang umano'y secret session ng konseho kung saan tinanggalan daw sila ng mga komite. Sinagot ito noon ni Servo sa pamamagitan ng isang madamdaming talumpati at saka nag-walk out. Ay, anak ng tutsa. Mana-mana pala kayo dyan Bastos din pala yung mayor, vice mayor ninyo Kaya naman pala bastos sa mga councilor na bata nila kuna. Bastos din pala at ang vice mayor nila. Kasi nagre-reklamo daw na isipin nyo to parang yung ginawa nila kay Marcoleta. Hindi man lang in-inform si Marcoleta na pagtanggal niya na doon sa kanyang posisyon sa Kamara. Okay? Ganyan ang ginawa dito sa mga councilor dito. Hindi rin in-inform yung mga councilor na kumampi kay Yorme na nagpakita ng suporta kay Yorme. Hindi rin po in-inform na tinanggal sa mga komite. Ano ginawa nitong vice mayor? Ayun, nagdrama. Feeling ko namimiss lang niya yung pagiging artista. Kaya nagdrama at nag-walk out. Apakabastos din, di ba? Kaya nga alam mo, ang titulo ng ating dito Lacuna, binastos si Yorme. Bakit? Bakit kanyo binastos si Yorme? Kasi yung porket mga sumusuporta na councilor nagbigay ng suporta kay Yorme, binabastos ng mga tauhan ni Lacuna. 'Di ba? Katulad nito, bata niya itong vice mayor, yung kapatid niya, binabastos din yung mga councilor na kumampi kay Yorme. So parang ang dating nito, binabastos din ni Lacuna etong si Yorme. Nako, hindi maganda yan. Gago! Madam Lacuna, hindi maganda yan Tandaan mo, kung hindi ka kinampanya ni Yorme, malamang hindi ka naging mayor. Ikaw talaga. Hindi, totoo naman, di ba mga kababayan? Sa tingin nyo ba mananalong mayor to si Lacuna? Kung hindi ito kinampanya ni Yorme? Hindi. Wala naman itong magandang record sa Maynila. Hindi naman maganda ang record nito sa Maynila. Kaya napaka yung mga ganyang sa tingin ko, malaking problema natin dyan. Kaya eto Yan. Ito muna unahin natin, yung video na to bago tayo mapunta doon kung sino yung nag-abot at yung iba pang mga re-reaction na natin video. Pero eto, grabe ang lupit. At eto pa nga, alam nyo, may dahilan na agad yung mga tansu vlogger dito. Sino ba naman daw na siraulong mga adik or na magbibigayan ng ganito sa harap pa daw ng media? Ang pagkakaano ko naman, wala naman akong nakikitang media.
Ano, wala man ako nakikitang media, nakikita ko lang dito ay mga bisita. No? At ito ang babaw naman nung ano nila, yung katwiran nila dito. Na kesyo, bakit daw gagawin? Hindi naman daw tanga-tanga yung mga adik na yan. Kung sakali daw adik daw tong lalaki or source, di umano, sabi to ng mga tansu vlogger ha. Yung mga tigapagtanggol ni Marcos. O yung mga mukhang tanga. Gago. Oh, yun sila yun. Oo. Yung wala daw matinong wala daw matinong adik or source na magbibigay sa harap ng maraming tao. Unang-una adik yun, may aasaan ka pa bang matino doon? 'Di ba? Wala ka nang aasahan na matino doon, lahat talaga kagaguhan doon. Pangalawa, usapang matino, kung usapang matino lang at hindi gagawin, anak ng teteng, yung 13 billion pulburon nga sa Alitagtag, Batangas, isinuko sa checkpoint eh. Yan pa kaya? Gago! Yun nga nagawa nila eh. Biro mo, 13 billion pulburon yun. O sige, sabihin na natin 9.6 billion kasi buwaba na. Nabawasan na ata. No? Kung yun nga, 'di ba? Kung yun nga i-deliver nila sa mismong checkpoint. Ito pa kaya? Di tsaka ito sorry pero lakihan natin 'yan. Yung mga ganitong style ng mga inaabot, unang-una ho, maling-mali ho ito na idadaan mo siya sa shake hands yung inaabot mo. Kahit sino pong pulis ang tanungin, kahit sino pong yung mga pulis diyan na laging nakatoka sa mga bypass operation, sa mga ganito, sa mga droga. Halimbawa ho, may isang pulis ho sa kalsada. Nagkasalubungan kayo na magkaibigan. Kinamayan ka ng parang may binulsa ka. Alam mo baka sundan ka ng pulis. Baka nga hindi ka sundan, baka kapkapang ka na agad eh. Di totoo yun. Ganyan na talagang nakakapanghinala yan. No, so dito naman, siguro naman din, ang akala siguro nitong lalaki to, hindi makikita yung nasa kamay niya. Pero wala pa tayong kasiguraduhan kung ano nga ba talaga to. Mamaya may papakita ko sa inyo picture ha. Panoorin muna natin. So ayan na inabot. So naka-plastic siya na kulay puti. Ang sabi daw nila dito is parang tawag dito necklace daw na hugis bilog. Yun daw may pinakita yung necklace na kulay na hugis bilog. May pinakita yung mga ogag na tansu vlogger. May pinakita na yun daw yung inabot. Yan, no? Okay, ulit-ulitin lang natin yung video na yan. Tapos ang pinagtataka ko pa, bakit ganun yung wait lang, pause nga natin. I-zoom mo, i-slow motion. Bilisan mo, isla. Kahit nga si Sandro nagulat. So ito yung slow motion. So yung makikita nyo, nakasashi po. Parang tablet siya. Parang tablet ho siya na nakalagay sa maliit na plastic. Yun yung para sa akin, yun yung nakikita ako dito. Parang tablet ho siya, no? Grabe, no? Tas inabot. Hindi, parang parang pulburon nga. Parang hindi siya tablet, parang durog siya, parang durog. Inulit-ulit, yan, binigay, pagbigay, okay, kinuha, pagkuha, tinira, pinasa sa kabilang kamay, pagpasa sa kabilang kamay, ibinulsa. Okay, ayun ang masakit. Hindi nyo napansin? May tumapik. Sino yun? Si Sandro? Si Sandro yung tumapik. Si Sandro yung nasa likod niya eh. Wait lang ulitin natin yung slow motion. Wala kasi itong fast forward. Ayan may ayan si Sandro sa likod. So kanina pagkabulsa ni Sandro sa kanyang ni Marco sa kanyang kamay, parang may humablot sa likod niya na isang kamay. Okay, ulitin natin. Ulitin natin. Post natin do sa slow motion.
O, yan na, pa-slow mo na ng pa-slow mo yan. O, nung naibulsa na, hindi masyadong kita sa camera. At parang nagulat nga si Sandro dun sa likod eh. Hindi pala si Sandro yun, si ano pala yun, si Jake Cyrus. Gago! Ay, sorry. Kapang sama-sama mo, Jay. O yan na, ito, slow motion. O yan, slow motion. Pansinin nyo yung kamay na kanan, kaliwa. Kanan. O, sige. O yan, ha. Yung kanan, kung saan ibubulsa yung binigay. Okay? Kung saan ibubulsa yung binigay. So, yan na, kinuha. Pagkuha, inilagay sa kanang kamay. Slow motion natin, okay? Inilagay, yan na, lilitaw na yung isang kamay na tatapikin yung kamay ni Marcos. Okay, yan na, mililitaw na isang kamay. Ayun o. Kamay nga ni Sandro. Gago! Kamay nga ni Sandro. Baka tinapik tinapik niya yun. Pero yan na natin. Ngayon, dito tayo sa isang video. Ano nga ba talaga to? Dito pala tayo sa comment ng Madlang people. Dito tayo sa comment ng mga madla. Tignan ho natin. No, tingnan natin yung comment. Ito, magbabasa lang ho tayo ng comment ha. Baka magalit kayo. Ano yung inabot? Betsin o gold, Gold Lux? Gold Lux Pulburon. Hala! Uy, sobra naman kahit nasa maraming tao. Sabi ni Juliana Kyokoko. Sabi naman ni Vilma, lantaran ang abutan sa Pulburon. Sino yung nakapolo na pula? Di nyo siya kilala? Di kaya siya? Anong di kaya siya? Ito yung kasagutan dyan. Pero dito muna tayo sa isang video. Dyan muna tayo ha. Tanggalin muna natin yan. Dito tayo sa abutan. Ito yung pinaka-pool ha. Ito, play natin. Pasensya na kayo kung mahina yung yung audio. Masakit kasi dito. Pero ano ba ito lakasan? Hayop na to. Yan ha. Wala na. Yeah. Viral ngayon sa social media ang video na ito na tila may inabot ang lalaking nakapulang polo na ito sa kamay ni BBM. Nakita ninyo. At nang i-close up nga ang video na ito at nakuna ng screenshot, abay nakikita nyo ba ang nakikita natin? Ano ito? Kayo na ang humusga. Kaya't ang tanong ng mga netizens, bakit may ganitong senaryo? Bakit tila may pasimpleng abutan? At ano kaya ang iniabot ng lalaking ito kay BBM? Nagtatanong ka naman. Grabe. Sino to? Si EEB. Tingnan nyo ang kanang kamay ng nakapula na shirt. Ano yan? Mayroong white skirt that looked like a pocket of something. Something. BBM's hands after the handshake. Diba? He put something in his left hand from his right. Something left hand into his left pant pocket. Parang street deal lang ng mga celebrity cokeheads. Kaya pala wala siyang pakialam sa mga nangyayari kapag joga ang problema ng bansa. Kasi speaking dito sa wala siyang pakialam sa nangyayari kapag usapang droga, no? Kasi eto totoo yun. Alam niyo kung bakit? Tingnan nyo ngayon, puro AJK yung pinag-uusapan. Pinagtatanggol nila yung karapatan na tustisya daw dun sa mga addict. Sa mga addict at sa mga drug lord na mga namatay. Gago! First time in history of the world po yan. Kahit saang bansa, wala ho kayo makikita na na isang bansa na pinagtanggol ang pagkamatay ng isang addict. Or pagkamatay ng isang pusher. Gago! Dito lang po yan makikita, only in the Philippines. Siya mismo ang nag-tolerate at user Yan ang problema ng mga mayayaman. Di maitago ang bisyo, cocaine, marijuana, alak, etc. The guy intended it to be seen. He could have used his other hand. He knew it was being filmed. Motive? To prove Hello Kitty is still into it. If it was Hello Kitty's intention, it's a different story. Philippines is a huge mess. Kaya nga ganoon na lamang ang kanilang pagnanais na mapatalsik si Vice President Sara.
Kaya kahit ano na lamang ay binabato sa kanya, kahit anong mga nakakatawang paraan. At kapag napatalsik na si VP Sara, wala nang hadlang sa kanilang mga party-party at mananatili na sila sa kanilang kapangyarihan at pagkahay habang buhay. Komento na. Eto, wait lang maputol ko lang kayo Alam nyo, masyado nang natabunan yung panawagan ng taong bayan mapatungkol sa hair follicle test ni Bongbong Marcos. Oo, masyado nang natabunan ho yun. Masyado nang hindi na pag-uusapan ngayon. Nung nakaraan, di ba, kumagat na ho si VP Sara na siya ay papayag na magpa-drug test or magpa-hair follicle test dahil yun ang gusto nilang ipatupad sa ating gobyerno. So dahil medyo maraming galit o maraming talagang anti-Duterte sa ating gobyerno ngayon, kaya hindi ho yung pinansin. Hindi ho yun pinansin ng ibang mga senador, mga kongresista, mayor, vice mayor at kung ano-ano pa na nakaupo sa ating gobyerno. Oo. So ngayon nakalimutan yun dahil ang ginawa ho nilang panghablahu doon or ginawa ho nilang panakipbutas doon sa issue na yun ay walang iba kundi yung kay OJC, yung si Pastor Apollo Siquibuloy na kung saan nandun din ho tayo, isa tayo sa nagtanggol at ang Banateros Brothers So yun ang nangyari. So nabaling sa issue or nabaling ang atensyon ng tao sa nangyayari sa kay OJC at may iba pa, marami pa. Nandiyan din kay Alice Goho na tumakas daw, di umano tumakas at nanghiram patong si Abalos ng airplane sa kanyang friend. Gago! Sana all, no? So, may mga ganun kang friend, yayamanin. So nakalimutan na ho ng ibang mga Pilipino na i-push pa rin natin yung sigaw ng taong bayan na magpa-hair follicle test etong kanilang presidente. Gago! Kaso nga lang, may masamang nangalang nangyari, nakalimutan na yun dahil ang dami ho nilang ginawang panakipbutas doon. Andiyan na yung kay OJC, kay Alice Goho, at marami pang iba sa basta lahat kapag ito pansinin niyo kapag may issue mapatungkol kay Marcos, gagawa sila ng panibagong issue na rerekta naman sa mga Duterte para hindi mapansin ng taong bayan yun. Kasi nga napaghahalataan na rin nila siguro na medyo dumadami na yung nananawagan. Na siguro ay tangina, grabe, dumadami na yung nananawagan sa akin. Grabe, hoy, yung mga bataan pare-parehas tayong rito. Pare-parehas tayong malilintigan dito. Kaya hindi naman po pwedeng ako lang ang magpa-drug test. Kailangan kasama din kayo pare-parehas lang naman tayong mga adik. Diba? Kaya yun ang dyan, no? Eto, ituloy pa natin. Mamaya, titingnan natin kung sino ho yun, lalabas natin dito. Kung sino po yung nag-abot nung hinihinalang cocaine. Hinihinalang coke ng taong bayan na inabot kay Bonget. Kinontra ng isang bugok at Italianista yung sinabi ko na ang mga Marcoses ang nagsimula ng gera versus mga Duterte. Sabi ni Adik, si Rodrigo daw ang nagsimula kasi tinawag na Adik at weak yung Adik. Weak bago pa man ang eleksyon noong 2021 pa lang. Buti naman at nanggaling na ito sa mga Italianista mismo. Ibig sabihin, galit na sila sa mga Duterte noong 2021 pa lang. Kaso, mambubudol pa, kaya di muna kumilos. Hinintay mo nang mapagsamantahan si Sara na nagtiwala sa karapatan ng kanilang salita bago bumuelta. Totoo naman tong comment ni Ibiernas. Totoo naman to na pero walang pinangalanan si PRRD noon na adik si Marcos. Sinasabi niya lang noon na may tatakbong isang politiko na tatakbong presidente na nagdodroga.
Yun yung kauna-unahang sinabi ni PRRD. Wala siyang pangalan na binitawan noon. No, wala siyang binitawan. 2021, wala siyang binitawan. Ngayon, kung doon pa lang pala nasaktan na sila nung 2021 na binitawang salita ni PRRD na may tatakbong adik sa presidente, sa pagiging presidente, so ibig sabihin, totoo pala talagang adik yun. Dahil nasaktan siya. Di ba? Naisipin nyo maigi. Yun na talaga yun kasi ito 2021. Wala namang binanggit si PRRD noon. Kailan niya lang binanggit na tinukoy niya na si Marcos. So ibig sabihin kung nung 2021 ay sinasabi nilang parang nagsimula ang gera sa mga Duterte, hindi. Tsaka hindi na to Marcos versus Duterte. Marcos versus taong bayan na to. Yun na yung totoo dyan, no? Dahil sa ginagawang katulonggisan ng gobyerno. Gago! Yan ang realidad na nangyayari ngayon. So dito pa nga lang, ulitin ko, nung 2021, may sinabi si PRRD na may isang politiko na tatakbo bilang presidente na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Yun yung sinabi niya. Wala pa siyang pinapangalanan noon. So kung doon pa lang nagalit na ang mga Marcos, ibig sabihin totoo. Gago! Diba? Basic. Tsaka ito sinong talyanismo na yan na parang dumipensa daw, may dumipensa na talyanismo. Ito kung dumipensa man yan, alam nyo, sinasabi nga nila, ano lang daw yan, necklace lang daw yan. Ibig sabihin, hindi nga talaga maaayos kausap ang mga Marcoses. Sa talyanista na mismo nang gagaling yan. Sila mismo nakakaalam na mambubudol lang ang idolo nila at nagtitiis lang hanggat hindi pa nakakabudol. True story. Mahirap ang seryosong diskusyon sa mga talyanista kasi naniniwala yan na hindi magnanakaw si senior, hindi adik si junior, etc. Merong alternative facts ang mga talyanista at kahit sila ang nag-aakusa, ikaw pa ang may responsibilidad na mapatunay na inosente ka. Yung video nga daw na rumaratrat ng Polvoron ay deepfake. Pero nang lumabas ang expert opinion na hindi ito deepfake, ay deepfake pa rin daw ito. Wala kang panalo sa talyanista. Dahil ikaw ang nasa realidad, sila nasa mundo ng Polvoron. Oo, wala kang panalo dyan sa mga talyanista na yan. Kahit anong rebat mo na mababaon sila, wala silang pakialam. Diba sabi nga ni Cathy ano bang pangalan nun? Si Ma'am Cathy, yung nagsasabing totoo nga na adik nga daw si Marcos. Tsaka ito may naalala ko, may sinabi si Cathy Binag na kahit daw sa harap ng maraming tao nagbibigayan daw, di ba? Ewan ko, hanapin ko yung video Ngayon, pag nahanap ko yung video, abangan nyo yan Pero may natatandaan ako sa video ni Cathy Binag na sinabi niya na kahit sa maraming tao daw, wala daw pakialam tong mga to. Talagang nagbibigayan, nag-aabutan daw. Ngayon, pag nahanap natin yung video na yon ni Cathy Binag na sinabi niya yun, so ibig sabihin, totoo to. Gago! Diba? Kung connect na connect Diba? Talagang tugman-tugma. Ngayon, yung about dyan sa talyanisa na, maraming naglalabasan ngayon, natataranta yung mga bayarang vlogger. Oo, natataranta sila, nagkukumahog. Yung iba nga parang wala ng tulog Gago! Lalo na yung mga yung salet sa Team A. Wala na silang tulog ngayon, kakabalag, kakadepensa. Sobrang kabobohan nga nung isa, sabi, necklace lang daw yan. Yung kaya, tas eto pa, tangina, sorry. Gago! May naglabas ng video, sabi, yung yung binibigay daw yung, sino yung pare na may butas yung kamay, nakalimutan ko. Yun daw yun. Sabi ko, ang pagkakaalam ko, wala namang kulay silver nun. At wala namang kulay puti yun. Kulay gold meron, pero puti parang parang wala. Kaya parang malabo. Nalalabuan ako. So eto na nga.
Mapunta na tayo doon sa pagkakilanlan na kung sino yung lalaki, no? Sino yung lalaki doon sa bidyong ito, no? Ito, alamin natin sa video ni Robin Sweetie. Eto lalaki nag-abot kay BBM, natukoy na. Close friend pala. Gago! BBM nagpaliwanag na. Panoorin natin to Matapos masaksihan ng netizens ang tila di umano'y abutan sa pagitan ng lalaking nakapulang polo at ni BBM, at hindi pa rin matukoy kung ano ba talaga ang iniabot. Ang suspetsya naman ng mga netizens ay sa itong pulveron. Kaya't ang mga loyalista sinagot ang DDS. Ang inabot daw kay BBM ay isa lamang pin. Paliwanag ng kalbong mukhang perang si Daka. Puta, parang kilala ko to Si Dakaki Rocky. Parang siya... familiar! Gago! So familiar Ano to, making a mountain out of molehill with... Ano daw? Rocky making a mountain out of a molehill with a PFP pin. How pathetic are the DDS? Very. At isa nga lang daw pin ang iniabot ng lalaking nakapulang polo kay BBM. Pero... wait lang, bakit lumaki? Gago! Eto, sige ano natin yan. Tandaan nyo yung picture na yan Tandaan nyo yung picture na to, no? Dito sa isang picture, bakit parang... Ipapakita ko sa inyo na screenshot ko Ibang-iba na Parang lumaki na yung hawak ng lalaki. Parang na-edit. Gago! Parang na-edit na to. Anong meron? Parang na-edit na Lumaki na Okay, tuloy. Mga netizens, lalong-lalo ang mga DDS, ay hindi kumbinsido sa paliwanag na ito ng mga loyalista. Bakit daw kasi mag-aabot ka sa paraang kagaya o katulad pa ng mga abutan ng mga... si Raulo, yung 13 billion nga, ibinigay sa parking Wala na nga silang pakialam Bibili ng pulveron sa kali. Pero hindi ko naman din sinasabi na ito ay pulveron talaga, Wala akong binabanggit na ganun. Ketang sabi ng DDS sa Tio Moreno, "Hello, Bongbong Marcos. Ano po yung binigay sa'yo? Good item po ba? If pin lang po iyon, bakit pamilyar ang pagkabigay?" Actually, the man in red is Ferdinand Arthur Tupas, who runs a business producing... Ferdinand ba? Magkapangalan pa. Ferdinand Arthur Tupas. Gago! Medals, pins, and commemorative coins. I'm just curious why he would hand something to the president in such an unusually discreet, if not secretive, manner. Kung may iaabot kayo sa presidente, huwag naman sa paraang para kayong nag-aabot ng ipinagbabawal na gawin. Tama. Wait lang Etong sinasabi ni Sasurogando, ito hindi po ito pang babash. Ano po ito? Parang pinapayuhan niya pa nga. Kung may iabot kayo sa presidente, wag naman na parang nag-aabot ng droga. At ilagay nyo naman sa maayos na lalagyan, hindi yung parang nasa foil. Tama naman. Pwede ka naman mag-ganun. Ay, naku po. Kailangan ba lagi turuan namin kayo? Ilagay nyo naman sa maayos kahit may mga box naman na bibiling ganyan. Magandahan naman sana. Oo, hindi yung ganyan. Hindi nyo rin. Eto sorry pero hindi nyo masisisi yung taong bayan dito dahil maling-mali yung ginawa nito. Kung hindi man droga yan, maling-mali man yung ginawa nung lalaki na to na si Ferdinand Arthur Tupas. Alak teting, alam mo nang may isyong ganun Tapos ganun pa yung pag-abot mo. Tapos nga, sisihin nyo kami. Maayos na lagayan at hindi yung parang nasa foil. Ang sabi pa ng isa, I feel like bait yan for his detractors. Sasabihin na naman nila fake news. Pansinin nyo, bakit at the perfect time may ganyan? In front of cam, gagawin nila.
Syempre, makikita at machichismis. Observation ko lang, like nung nachismis na Code Blue. Ay, pwede rin. Pwede rin naman. Baka mamaya isa din tong setup na malay nyo, may plano kasi 'di ba may mga bali-balita nakakasuhan daw yung mga vlogger. Baka ito na yung nila na kapag kung sino yung makapagsalita na droga nga yan or pinush na droga nga yan, magkakaso na sila. Gago! Baka yun ang baka yun ang nasa isip nila malay natin. Naaalala ko nung bata ako at may tindahan pa kami. Ganyan na ganyan ang style nung nag-aabutan sa may kanto. Sa tapat ng tindahan. Naalala mo yung pagkabata mo. Yung mga taong involved. Isa, tegi na. Yung isa, pakalat-kalat sa kalsada. May sarili ng mundo. Ang opinion naman ni The Truth Stream. The sequence. 1. Guy in red shirts shake hand with President. First time. Number 2. Guy in red shirt gets something from his pocket for second handshake. Number 3, second handshake and with white stuff in his palm. 4, the president becomes uneasy but smoothly slides with white stuff in his pocket. What on earth was that? 1, it could be a flag pin. 2, it could be a white lapel. 3, it could be a super tiny white paper note. Or 4, it could be a white pure stuff like tawas, salt, or sugar. Possibilities are endless. Pwede rin naman yun. So, ito yung pagkakilala ng lalaki. At nang ating i-research si Ferdinand Arthur Tupaz, magkaibigan pala sila ng BBM. Kahit magkakilala pala sila ng pamilyang Marcos. Gago! Yun pala yun. Okay. Personally, samantala nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Yun ulitin natin yung picture kanina na parang, parang malaki. Parang malaki yung picture. Ito, tandaan nyo Tapos, puntahan natin yung sinend kong picture sa Gmail. Gmail account ko. Tingnan natin dito kung tugma ba. Ay, hindi na guys. Eto, paktay tayo dito guys. Ayan tandaan nyo yung picture Tignan nyo, lumaki lumaki. Ayan kitang-kita nyo lumaki lakihan pa natin Ayan kitang-kita. Pupunta tayo ngayon sa picture na sinend ko. Ito yung picture na sinend ko Ayan from Facebook. Gago! Ayan tingnan nyo, maliit lang siya na puti. Pero yung kanina, malapad na puti. Gago! Ayan di ba? Anong pinagkaiba? Dapat pala pinagdugtong ko dapat pala pinagtabi ko. Malayo na Wait lang wait lang pagdugtungin natin sila, nayupak na yan. Pagdugtungin natin para unbelievable. Pagdugtungin natin tong mga to. Para talagang kasi nagtaka ako sabi ko bakit parang lumapad yung puti. Bakit dito sa unang video bakit ganito? Bakit maliit lang yung bilog? Bakit bilog lang na Bakit dito may may parang dagdag na. Kaya ako na yung parang kinabahan na ako. So yan, i-zoom natin dito. Dito natin i-zoom. Yan, wait lang. Zoom natin dito. Ayan ibang-iba na ibang-iba na dito sa Okay, send natin sa Gmail ulit. Send natin para yun nga lang, ang inaalala ko kasi dito ay parang inedit na. Parang edited na parang edited na ito. So ayan may kita nyo So ito yung isa. Ito yung sinasabi kong parang edited. Asan ka nang hinayupak ka? Ito na siya. Ayan ang lapad na. Di ba? Tapos ito naman yung sa akin. Wait lang, pag sumasadat pala pinagsabay-sabay ko. Ayan ang lapad na ang lalapad na siya. Na hindi ko alam bakit malapad na siya. Hindi ko masyadong alam bakit ganyan na siya kalapad. Yung puti niya kalat na pa square.
Excuse me. Pa-square na ho. Pero pagdating naman dito sa isang video, yan, maliit lang yung bilog niya. Yan lang, oh. Maliit lang, no? Oh. Ito pa isang video. Oh. Baka sabihin nyo, yan. Oh. Oh, di ba? Oh, maliit lang din yung puti. So, ibig sabihin, parang in-edit yun. Naku po. Gago! Ay, naku, ang hirap sa Earth, no? Ang hirap sa Earth. Ano? Marcos pa. So kayo mga banateros, kayong mga netizen, ano ang masasabi nyo dito? Kami titingnan natin kung anong kukomento nyo, at kapag ang komento nyo ay naniniwala nga kayong yan ay pulburon, so wala tayong magagawa. So kung naniniwala kayo doon sa mga sinasabi ng mga tansu vlogger na ito daw ay necklace na ibinigay lang daw, ito daw ay kwintas, eh grabe naman pala bigayan ng kwintas ngayon pag dinadaan na sa kamayan. Gago! Tsaka ito pa ha, kung kaibigan ka ni Marcos, bakit doon kay Epal? Diba, ba't doon kay Epal magpa-picture? Magkaibigan na pala kayo eh. Bakit doon kay Epal na mag-epal-epal ka doon mag-picture-picture eh? Palagi naman pala kayo nagkikita. Anytime, pwede ka naman pala pumunta sa bahay nila. Oo. Di ba nakita naman natin doon ho sa sa nilabas nung nireaction na natin video na magkakilala pala itong sila Marcos at yung si Ferdinand Arthur anong pangalan nun? Basta yun na yun. Doon pa lang eh. Anytime pwede ka pumunta sa bahay nila dahil magkaibigan kayo. So bakit doon pa sa mismong picturean? Hindi natin alam. So i-comment nyo na lang po dyan lahat ng inyong mga sagot, inyong hinala dito sa pinapanood ko sa inyong video, no? Kung anong kukomento. Siyempre, the next performance will start momentarily.